Hapon po sa ating lahat, anumang oras natin napanood ang video ito, sa mapagpala kong umaga sa atin, o hapon man o anumang oras panood nyo, God bless you po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, pwede po bang humingi akong isang subscribe and share sa inyo, sa isang content creator ay napakalaking tulong po sa atin. Ang tatalakayin po natin ay tungkol sa panalangin. Ang panalangin ay, ito ay mahalaga ba? Kung paano ito tinutulong sa ating Diyos. Unang salita, ang panalangin ay isa sa mahalagang susi ng paglago ng spiritual. Ang panalangin ay ating pag-usap at oras sa ating pag-inig sa Diyos. Ang panalangin ay lakas ito ay nagpapalakas sa ating spiritual pananampalataya. Ang panalangin ay dapat maging bahagi ng buhay mo. Dapat nating matutuhan ang panalangin kung paano tinuturo ni Jesus sa kanya ng mga disipulo. Lucas chapter 11 verse 1. Nangyari nang siya'y mananalangin sa isang dapot nang siya'y matapos ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin na daya naman ni Juan na nagturo sa kanya mga alagad. Sabi sa Lucas chapter 11 verse 2, at sinabi niya sa kanila, huwag kayo nanalangin, inyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, sinutin nawa ang kaharian mo. Kailangan po na purihin muna ang Ama bago tayo manalangin, bago tayo mag-start sa ating mga kailangan. Pangalawa, Lucas chapter 11 verse 3, bago tayo hihingi, ito po sinabi, ibigay mo sa amin araw-araw ang aming araw-araw na kakainin. Yan po, ang panalangin ay kasama rin yung panghingi natin ng ating mga kailangan. Kahit alam na natin ng Diyos na ating pangailangan, kailangan pa rin natin sasabihin. Tapos, pangatlo, hingi tayo ng tawad. Sabi sa Lucas chapter 11 verse 4, at pinapatawad mo na sa amin ang aming mga kasalanan, sapagkat aming pinapatawad naman ang bawat nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ihatid sa tukso. Yan po, kailangan po hingi tayo ng tawad at patawarin din natin yung mga tao na nagkakasala sa atin para patawarin din tayo ng Diyos. Yan po ang sabi ng Panginoong Hesus. Isang pinapatawad din natin ang nagkakasala sa atin. Ganun po. Tapos isang mahalagang katotohanan sa panalangin. Manalangin ka lamang sa amang nasa langit. Lucas chapter 11 verse 2, at sinabi niya sa kanila, pagka kayo magsisip panalangin, inyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Yan po ang sasabihin natin. Acknowledge natin ang ating Ama sa langit. Tandaan, ang Diyos ay iyong Ama. Amen po ba? Ang Diyos ay ating Ama. Ang relasyon ay ibalik muli dahil ito ay naibalik na maaari mong munang tawagin ang Diyos bilang iyong Ama. Hindi tayo dapat manalangin sa ibang pangalan maliban sa Diyos Ama. Ang Diyos lamang ang pinakamakapangyarihan upang sumunod at magbigay ng lahat ng kailangan natin. Ang Diyos Ama lang ang makapangyarihan na magbigay sa mga kailangan natin. Tama po yun. Ang Diyos lang. Ang taong paraan sa sundin sa panalangin, paalala, ang paraan ng tinatawag ni Lord Prayer ay itinuturo ni Jesus. Ang isa paraan na ginagamit natin sa sinusunod sa panalangin ay ang paraan ng Acts. Ito po yung ang ibig sabihin ng A ay sabi sa Luke chapter 11:2, at sinabi niya sa kanilang pagka kayo naisipag panalangin, inyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Yan po, Acts adoration yan. Sabihin, purihin mo ang Diyos. Sambahin mo nawa ang pangalan mo. Ang unang bagay na dapat natin gawin ay bigyan ng papuri ang Ama. Ito ay ang pagpapahayag ng pagmamahal mo sa Kanya. Gayon din ang pagpapuri kung sino siya at kung ano ang kanyang ginagawa sa buhay mo. Yan po. Yan. Tapos, sa C naman ay confession. Yan. Sabi dito, ibig sabihin confession, pahingi ng tawad. Sabi sa Luke chapter 11 verse 4, at ipinatawad mo na sa amin ang aming mga kasalanan, sapagkat aming pinapatawad naman ang bawat nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ihatid sa tukso. Yun po ang compassion. Compassion. At saan natin mababasa yung compassion na yun? Luke chapter 11 verse 4. Yan. At huwag mo kaming ihatid sa tukso. Yan po. Paalala, tayo ay nagpapatawad sa ating mga kasalanan, makapangyarihan at pagbigkas ng ginagawa ng dugo ni Jesus para sa atin. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay tinatawad ng dilinis sa lahat ng kasalanan. Ako ay tinupos mula sa kamay ng tao ay sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ako ay binanal at hiniwalay para sa Diyos. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo Jesus, ako ay pinawalang sala sa ginawang matuwid
na parang hindi magkasala, kundi kaunti man lang ang aking katawan ay templo ng banal na Espiritu. Tinubos, nilinis at binanal sa dugo ni Jesus at agad akong nakapasok sa banal na presensya ng Diyos. Ang kaaway ay wala na siyang huwang at kapangyarihan sa ating buhay. Wala na siyang kapangyarihan, mga kapatid. Isa pang bagay na dapat gawin ay ang magpatawad. Kailangan natin magpatawad, mga kapatid. Sabi sa Luke chapter 11 verse 4, sapagkat aming pinapatawad na namin ang bawat nagkakasala sa amin. Ito po, tandaan, ang pagpatawad ay hindi option, kundi desisyon. Ang hindi natin patawarin ang hindi patatawarin. Ang hindi natin patawarin ay hindi patatawarin. Hindi tayo patatawarin. Hindi. Kasi tayo lang din mahirapan. Hindi tayo nagpatawa. Sabi sa 1 chapter 20 verse 23, sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay pinapatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinapatawad. Hindi din tayo patatawarin. Pag di tayo nagpapatawad. Maliwanag yun, sabi ko sa Biblia. Panghuli, thanks. Hindi pa panghuli, pangatlo ba? Thanksgiving. Kailangan marunong tayo magpatawad, magpasalamat. Thanksgiving. Hindi pwede yung hindi man tayo marunong magpasalamat. Tanggap lang tayo ng tanggap sa lahat ng mga bagay na magpapasalamat. Kayo ay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. 1 Thessalonica 5:18. Mga halimbawa ni Jesus, pagpapakain niya sa 5,000 kalalakihan sa pamagitan lamang ng 2 isda at 5 tinapay na nadala ng bata. Mga halimbawa lang mga kapatid. Sabi sa Marcos chapter 6 verse 39 to 41, inutos ni Jesus sa mga alagad na pangkat na paupuin ang mga tao sa damuhan. Kaya naupo ang mga tao ng tig-100 at tig-5 po bawat grupo. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpapasalamat sa Diyos. Di ba nagpapasalamat siya? Sabihin ng nagpapasalamat kahit wala pang hindi pa naging marami ang tinapay, nanampalataya ka na lang, dumami yun. Kaya nagpapasalamat. Yun ang Thanksgiving at pananampalataya ko. Sabi sa John chapter 11 verse 41 to 43 hanggang 44, kahit inalis nila ang bato at itiningin ni Jesus sa itaas ang kanyang mga mata at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako iyong dininig. At nang nasabi niya ang gayon ay sumigaw siya ng malakas na dinig, Lazaro, lumabas ka diyan. Napatay ay lumabas, natatalian ng mga kamay at mga paa ang mga kanyang at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang tanyo. Dapat namang tandaan natin na magpasalamat sa Diyos ay lahat ng bagay na hiningi natin ay ibigyan niya ng ginagawa para sa atin. Yan po. So ang sunod po, panghuli ay panghingi naman. Supplication, yan o. Sabi sa supplication, Luke chapter 11 verse 3, ibigay mo sa amin araw-araw ang aming pang araw-araw na kailangan. So dito na tayo manghingi sa huli pala. Supplication. So, yan. Sabi sa Lucas, sa supplication. At supplication ay nangangahulugan na paghingi sa Diyos. Ito ay tumutukoy sa lahat ng mga kailangan natin. Pagkain, kagalingan, kapayapaan sa Diyos. Huwag kayong magbalisa sa anumang bagay, hindi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng pangalan at tingnan may pagpasalamat ay ipakilala din ang inyong mga kinakailangan sa Diyos. Filipos 4:6, ang pananampalataya ang isang pinakamahalagang bagay sapagkat humiling tayo sa Diyos upang kumilos siya sa atin. Ipanalangin siya sa gayon, kita niya kung paano ito ginagawa at bigyan siya ng pagkakataong na manalangin kung nanaisin niya. Ayan lang po ang ibig sabihin ng acts. Una, ang ibig sabihin ng acts, adoration. Yan po yung acts, adoration. Yung C naman ay compassion. Yung isa naman, yung T naman ay thanksgiving. Yung S naman ay supplication. Yan po ang mga pattern sa pananalangin. So yun lang po. Sana po may natutunan kayo. God bless you po sa ating lahat. I love you all. Bye-bye.